Para sa ating key text, samahan niyo po ako na basahin ang buong kapitulo ng Esther chapter 7. Kung nariyan na po kayo, ay sundan niyo po ako sa Esther chapter 7 verse 1 to 10. Kaya't ang hari at si Haman ang pumunta sa kapistahan na kasama ni Reyna Esther. Nang ikalawang araw, samantalang sila'y umiinom ng alak, muling sinabi ng hari kay Esther, "Ano ang iyong kahilingan, Reyna Esther? Ibibigay iyon sa iyo." "Ano ang iyong kahilingan? Kahit kalahati ng kaharian ay ipagkakaloob sa iyo." At sumagot si Reyna Esther, "Kung ako'y naging mabuti sa iyong paningin, o hari, at kung kaluluguran ng hari, ipagkaloob sa akin ang aking buhay ayon sa aking pakiusap at ang aking mga kababayan ayon sa aking kahilingan. Sapagkat kami ay ipinagbili, ako at ang aking bayan upang ipahamak, upang patayin at upang lipulin. Kung kami ay ipinagbili lamang bilang mga aliping lalaki at babae, ako'y tumahimik na sana sapagkat ang aming kapighatian ay hindi dapat ihambing sa mawawala sa hari." Na magkagayoy sinabi ni Haring Ahasuerus kay Reyna Esther, "Sino siya at saan naroon siya na mag-aakalang gumawa ng ganito?" Sinabi ni Esther, "Ang isang kaaway at kalaban, itong masamang si Haman." Na magkagayoy natakot si Haman sa harapan ng hari at ng reyna. At ang hari ay galit na tumayo at iniwan ang kapistahan ng alak at pumunta sa halamanan ng palasyo. Ngunit si Haman ay nanatili upang ipagmakaawa ang kanyang buhay kay Reyna Esther, sapagkat nakita niya na may kasamaang ipinasya laban sa kanya ang hari. Nang magkagayoy bumalik ang hari mula sa halamanan ng palasyo patungo sa lugar kung saan sila umiinom ng alak, habang si Haman ay nakasubsob sa upuan na kinaroroonan ni Esther. Sinabi ng hari, Kanya bang gagawa ng masama ang reyna sa harapan ko, sa sarili kong buhay, sa bahay?" Pagkalabas ng mga salita sa bibig ng hari, ay kanilang tinakpan ang mukha ni Haman. Na magkagayoy sinabi ni Harbona, na isa sa eunuko na nasa harapan ng hari, "Ang bitayan ay na may 50 siko ang itaas, na ginawa ni Haman para kay Mordecai, na ang salita ay siyang nagligtas sa hari, ay nakatayo sa bahay ni Haman." At sinabi ng hari, "Bitayin siya roon." Kaya't binigti nila si Haman sa bitayan na inihanda niya para kay Mordecai, at humupa ang poot ng hari. Purihin ang salita ng Panginoon. Okay, maraming salamat. Pagpapatuloy natin yung ating series na nasa part 8 na po tayo ng ating pag-aaral sa Book of Esther na pinamagatan nating Concealed Yet Active. Concealed Yet Active. So dito po sa binasa sa atin ni Gewel na story, makikita natin na very aggressive si Haman para patayin si Mordecai. At dun sa mga naunang chapter before this chapter na pag-uusapan natin ngayon, parang nagtatagumpay na siya. Malapit na mamatay si Mordecai sa pamamagitan ng kanyang plano. Pero hindi po kasi yung kung paano natin sinisimulan ng plano ang mahalaga eh. Ang mas mahalaga kung paano natin tatapusin yung plano na yon. O kung makakamit nga ba natin ang ending na inaasam natin para sa plano na yon. Kahit gaano kamitikuloso ang ginawang pagpaplano ni Haman para iligpit si Mordecai, sa katapusan ng ating story, nabigo siya. Bakit? Sapagkat nung pinili ni Haman na maging kaaway ng Diyos, pinili ni Haman na mabigo. Naulitin ko yan. Nung pinili ni Haman na maging kaaway ng Diyos, dahil gusto niyang lipulin ang lahi kung saan magmumula ang Mesyas, pinili ni Haman na mabigo. Sa kabilang banda, dito sa story na ito, makikita rin natin another character, si Queen Esther. Nagplano rin naman siya katulad ni Haman.
'Di ba? Meticuloso rin yung kanyang papaplano. Matagal niyang itinago yung kanyang identity, hindi siya nagpakilala. Tapos, nung nasa peligro na ang kanyang mga kababayan, nag-isip siya ng pamamaraan kung papaano niya sila maililigtas sa pamamagitan ng paglapit kay Haring Ahasuerus. At alam natin, sa katapusan ng storya na ito, na si Queen Esther ay nagtagumpay. Now, the question is, pareho silang nagplano, pero hindi sila pareho nagtagumpay. Ibig bang sabihin ay merong mga nakalimutang gawin si Haman sa kanyang plano, kaya siya hindi nagtagumpay? O maaari bang si Esther ay mas tuso o mas matalino kumpara kay Haman, kaya siya nagtagumpay sa kanyang plano? Ang sagot ko po sa mga tanong na yan ay hindi. Si Queen Esther po ay nagtagumpay sa katapusan sapagkat ginagawa ng Diyos ang kanyang sariling plano sa pamamagitan ni Esther. Ulitin ko yan ha. Nagtagumpay si Esther hindi dahil mas magaling yung kanyang plano o kaya mas meticuloso yung kanyang preparation or mas matalino siya sa kanyang paghahanda. Hindi. Nagtagumpay ang plano ni Esther dito sapagkat sa likod ng lahat ng mga pangyayari, ginagawa ng Diyos ang kanyang plano sa pamamagitan ni Esther. So gusto ko po i-summarize ang ating pag-aaral ngayong hapon this way: unless God gives us favor, all of our efforts will become worthless. Maliban na bigyan tayo ng Diyos ng pabor, maliban na pagpalain ng Diyos ang ating mga plano, ang lahat ng ating mga ginagawa ay mawawala ng saysay. Ang lahat ng ating mga pagpapagal ay mabibigo. At dalawang bagay po yung gusto kong ipakita sa atin to establish this truth. Una, grabbing an option responsibly. We will look at the example of Esther. And secondly, worsening a situation foolishly. And under this, we will look at the example by Haman. So tingnan po natin yung una. Grabbing an option responsibly. Si Queen Esther po, pasensyoso siyang naghintay ng tamang pagkakataon para ipaalam kay Haring Ahasuerus yung kanyang kahilingan patungkol sa magiging kinabukasan ng kanyang mga kababayan. Hindi niya sinabi kay Haring Ahasuerus ang kanyang request doon sa unang dinner party na kanyang pinrepare. Tatandaan ninyo, sa mga naunang chapter, Esther prepared a dinner party, no, para kay King Ahasuerus at saka kay Haman. At tinanong din siya ng hari doon, no, kung ano yung kanyang request. Hindi niya sinabi kung ano yung kanyang request. Meron nagsabi, opportunity only knocks once. Yun na yung pagkakataon ni Esther, no, para sabihin yung kanyang request patungkol sa kanyang mga kababayan. Pero bakit hindi niya sinabi yung kanyang request? Papaano kung yung pagkakataon na yun hindi na ulit bumalik? Papaano na lamang ang magiging kalagayan ng mga Hudyo? Dito gusto kong makita ninyo, when it comes to opportunities, God can allow them to knock back again. Siguro kung pag-uusapan natin ay ang mundo na ito, siguro pag nagbukas ang pagkakataon para sa tao, pwedeng hindi na bumalik yung pagkakataon na yon. Pero pag ang pinag-usapan natin ay ang soberanong Diyos, kaya ulit buksan ng Diyos sa mga pintuan ng pagkakataon kung gusto niya. At dito po sa story na ito, makikita natin yon na parang lumipas yung golden opportunity para kay Esther dun sa first dinner party na inihanda niya. Hindi niya sinabi yung kanyang request. Paano kaya yun? No? Hindi na kaya babalik yung opportunity niya, baka hindi na ulitin ng hari yung kanyang tanong na ano ba ang kahilingan mo. Pero dito makikita natin that our God is the God of opportunities. He sovereignly provides options needed by His people to overcome their difficult situations. Ang Diyos ang nagbubukas ng mga pintuan ng pagkakataon para sa kanyang mga tao kung gusto niya. At kung sa pamamagitan ng mga pagkakataon na yon, maililigtas niya ang kanyang mga tao. Kaya lang, pag binuksan ng
Panginoon ang pagkakataon, dapat sunggaban natin ito responsibly. No? Huwag nating basta-basta na lang palalagpasin yung pagkakataon at hindi natin gagamitin ng may responsibilidad. Tingnan natin dito sa story natin kung paano ginawa ni Esther na nung dumating ulit yung pagkakataon, hindi niya na pinakawalan. At ginamit niya na yung pagkakataon na yon wisely and responsibly. So two things, no? Ang ginawa niya. Number one, she carefully sustained the interest of the king. She carefully sustained the interest of the king. So that's the first thing na ginawa ni Esther. Para mapanatili niya na ginintuan yung pagkakataon na binuksan ng Panginoon para sa kanya. During the first dinner party, tinanong siya ni King Ahasuerus dun sa chapter 5 verse 3. Itinanong ng hari sa kanya, ano yun, Reyna Esther? Ano ang iyong kahilingan? Ibibigay ko sa iyo kahit kalahati ng aking kaharian. Pero hindi binigay ni Esther yung kanyang kahilingan. Bakit kaya? Kapalagay mo niyo. Pagka nagbabasa ka ng kwento ng ganito, magtatanong ka eh. Nagtanong na yung hari. Baga, I don't think Ahasuerus was exaggerating nung sinabi niya na kahit kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko sa iyo. Ang ibig lang sabihin nun, talagang gustong-gusto niya si Queen Esther. No? At kaya niyang ibigay kung ano man yung gustuhin ng reyna niya. Pero hindi nagsalita si Esther, pinalagpas niya yung pagkakataon. Bakit kaya? Nung pinag-iisipan ko po yan, yung tanong na yan, at pinag-aaralan ko itong kwento na ito, isang bagay yung naisip ko, gusto ko i-suggest sa inyo, the reason why hindi nagsalita si Esther dun sa chapter 5 verse 3 ng kanyang request is because Esther wanted to keep the king interested. Gusto ni Esther na manatiling interesado si King Ahasuerus sa kanyang kahilingan. Meron nga ako nabasa na scholar, the scholar even suggested na dahil heightened yung interest ni King Ahasuerus, ano nga ba yung request ni Queen Esther? Nung nabasa natin doon sa chapter 6, hindi siya nakatulog. No? Yun yung ano niya, yun yung interpretation niya kung bakit hindi nakatulog si King Ahasuerus doon sa chapter 6, kung tatandaan ninyo, yung pinag-usapan natin noong nakaraang Lord's Day. But for me, I think, just take the information as it is, siguro dahil ang pinakamagandang paliwanag, hindi pinahintulutan ng Diyos na makatulog si Ahasuerus during that time. So we cannot put any other possible interpretation than that. Pero dito, palagay ko, kaya hindi binigay ni Esther yung kanyang kahilingan kasi gusto niyang isuspend, no, yung lalo niyang gawing interested at excited si King Ahasuerus. By suspending the request to the next dinner party, parang nagkikreate si Queen Esther ng impression sa isip ni Haring Ahasuerus na yung kahilingan niya ay hindi isang trivial matter. Hindi simple, hindi basta-basta. Kundi isang seryosong bagay. Probably, nagdagdag ito ng sense of self-importance para kay King Ahasuerus. Hindi sinasayang ni Esther ang oras ko. Kaya hindi niya basta-basta hinihiling ang anuman na maisipan niya. Para sa kanya, ang oras ng hari ay ginto, na hindi dapat sinasayang. So nakadagdag ito ng sense of importance, kay King Ahasuerus. Kaya lalo siyang naging interesado, ano nga bang hihilingin ng aking reyna? At sinususpend niya, yung kanyang kahilingan. Si Esther, sa pagkakataon na ito, she was being very careful. She was being very wise. Subtle ang kanyang approach, at hindi siya naging impatient. Kasi kung magkakamali si Esther ng hakbang, masisira lahat ng kanyang plano. Kaya dahan-dahan siya, nag-ingat siya, hindi siya basta-basta nagsayang ng pagkakataon. So there is indeed wisdom here in not acting impulsively. Isang bagay na matututunan natin. Most of the time, gumagawa tayo ng mga desisyon ng pabigla-bigla at ang resulta, problema. Diba? Experience niyo yan, experience ko rin yan. Pagka hindi natin pinag-isipan yung desisyon, gumawa tayo ng isang bagay na hindi natin pinag-iisipan, madalas ang resulta palpak eh. Madalas ang resulta
lalong dumadami yung ating problema. So dito, Esther determined na pag binigay niya yung kanyang request, sakto sa panahon, tama sa oras. Hindi siya nagbigay ng request niya dun sa unang dinner party kasi para sa kanya siguro, hindi yun yung right time. Not yet, sabi niya. At hindi niya naman masyadong dinelay kasi kung i-delay niya naman, magiging too late naman. Kaya sabi niya, sa susunod na dinner party, sasabihin ko yung aking kahilingan because for her, that is the right time. Di ba? Ang ganda. So, pwede nating matutunan yan sa example na ito ni Queen Esther. Hindi siya nagsayang ng pagkakataon, nag-ingat siya. At hindi siya nagpabara-bara sa kanyang desisyon, kundi talagang naging patient siya. Dito makikita natin that human responsibility should not go beyond divine sovereignty. Ibig sabihin, maganda yung sinabi ng salmista sa Psalm 127 verse 1a. Ganito nakasulat doon, malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Ano ibig sabihin ng salmista? Kahit gaano daw kaganda yung plano mo, kahit gaano kaganda yung materialis mo, kung hindi ang Panginoon na magtatayo ng bahay, nagpapagod ka lang. Ano ibig sabihin nun? Unless the Lord bless our efforts, nothing will be accomplished. Kung hindi pagpapalain ng Panginoon yung mga hakbang mo, kung hindi pagpapalain ng Panginoon yung plano mo, walang ma-accomplish yan. Minsan ang plano natin nauuna kaysa sa gusto ng Panginoon. Sa palagay nyo ba, may mangyayari sa plano mo pag ginawa mo yan? Wala. Walang mangyayari. Ang plano natin, magkakaroon lamang ng fruit if the Lord will bless them. Kung pagpapalain yan ng Panginoon. Sabi nga ng isang author, God's sovereign act is the turning point. But God's work, or God works through the faithful efforts of His people, just as much as through remarkable providences. Totoo na kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang providensya, pero ginagamit din ng Diyos ang mga efforts ng kanyang mga tao. Lalo na yung mga efforts natin na nakarely sa kanyang kalooban. Yung hindi sumasalungat sa gusto niya. Yung hindi nangunguna sa gusto niya. Kundi yung efforts natin na nagpapasakop sa kanyang kagustuhan at nag-iintay sa kanyang tamang panahon. Katulad ng ginawa ni Esther. Diba? Naghintay siya ng tamang panahon. And while maintaining the interest of King Ahasuerus, ginawa ni Esther yung sa palagay niya, tama. At sa likod ng lahat ng ito, pinagpala ng Panginoon yung efforts niya with success. Kung hindi pinagpala ng Panginoon yung plano ni Esther, hindi naman siya magtatagumpay sa huli. Okay, so that's the first thing that she did. She sustained the interest of the king. So yun yung effort niya. Kailangan manatiling interesado si King Ahasuerus nang sa gayon, pag humiling ako, ipagkakaloob niya. Pangalawa, she also deliberately maintained the favor of the king. So hindi niya lang pinanatili yung interest ng hari, pinanatili niya rin yung pabor ng hari. Diba? Ayaw natin na mapunta tayo dun sa bad side ng isang tao. Kasi often, pag napunta tayo sa bad side, bad na lahat ng kasunod eh. Si Esther, iniwasan niya na mapunta sa bad side ni King Ahasuerus. Kasi alam niya na pagka napurnada yung kanyang plano niya kasi masisira yung diskarte niya, masisira na lahat. At nakasalalay dito yung kaligtasan ng mga Hudyo. Queen Esther knows this very well na if the king will get angry, wala nang mangyayari sa iyo. You will lose everything. Kahit nga si Haman, alam ni Haman yan. Si Queen Esther, alam din ni Queen Esther yan. Kaya nga doon sa chapter 7, verse 3, ganito yung nakasulat, kung ako'y naging mabuti sa iyong paningin, o hari, at kung kalulugdan ng hari. Paulit-ulit ni Esther sinasabi yan, Ayaw kasi ni Queen Esther na magalit ang hari sa kanya.
So paano ginawa ni Queen Esther yan? No? Iniwasan niyang ma-upset si King Ahasuerus sa kanya. Paano ginawa ni Esther na hindi ma-upset si King Ahasuerus sa kanya? Kinater ni Queen Esther yung addiction ni King Ahasuerus. Ano ba yung addiction ni King Ahasuerus? Mahilig si Ahasuerus sa party. Mahilig sa alak. Mahilig sa unlimited na pagkain. Natandaan nyo dun sa chapter 1 kung paano pinakilala sa atin ng author si King Ahasuerus. Di ba nagpa-party siya ng napakatagal na panahon. Unlimited wine, unlimited food, no? Unlimited happiness. Yan ang addiction ni King Ahasuerus. At si Esther, kilala niya si King Ahasuerus, no? So alam niya na yun ang gusto ng hari. Anong ginawa niya? Yun ang binigay niya. Di ba? Yun ang binigay niya kay King Ahasuerus. Hindi lang siya naghanda ng isang pista, naghanda siya ng 2 pista. Di ba? Dito sa story, hindi lang siya naghanda ng isang pista, naghanda siya ng 2. At hindi lang po basta pista ito. No? Pagka ginamit po yung salitang pista, feast, or banquet sa Bible, ang picture lagi nito maraming kumakain. No? Hindi lang po yan parang isang table na maraming pagkain. Hindi lang gano'n na ibig sabihin ng pista. Ang ibig sabihin ng pista, napakaraming pagkain, nag-uumapaw ang pagkain, unlimited food, unlimited drink. Di ba? Alam natin yung idea ng unlimited. Ano? Talagang magsasawa ka. Ikaw ang magsasabing ayaw mo nang kumain. Ikaw ang magsasabing ayaw mo nang uminom. At dito, sa pista na inihanda with everything unlimited, 2 lang yung guest. Si Haman at saka si King Ahasuerus. Just imagine. Pista na pang maraming tao, pero 2 lang ang pwedeng kumain. No? So, doon makikita mo na si Queen Esther, pinag-aralan niyang mabuti yung ugali ni King Ahasuerus. At yun yung sinamantala niya para mapanatili niya na gusto siya ng hari at nasa kanya ang pabor ng hari. Natandaan mo yung naging epekto nung pagiging espesyal ng unang pista kay Haman. Palagay ko nagkaroon din po ito ng epekto kay Haring Ahasuerus. Yung ginawa ni Esther na yan, parang lalong nagpayabang kay Ahasuerus. Lalong nagbigay sa kanya ng, kumbaga nag-amplify ng kanyang ego. No? Nagpataas ng kanyang self-worth. Tingnan yung sabi ni Haman doon sa chapter 5 verse 12. Sabi diyan, dagdag pa ni Haman, maging si Reyna Esther ay hindi nagpapasok ng sinuman na kasama ng hari sa kapistahan na kanyang inihanda, kundi ako lamang, at bukas ay inaanyayahan na naman niya ako na kasama ng hari. So, nung sinabi ni Haman niya, nagyayabang siya, nagmamalaki siya. Kasi special yung feast eh. Kung ganito yung epekto ng feast na inihanda ni Esther kay Haman, imaginein mo kung gaano yung epekto nito kay King Ahasuerus. So lalo sigurong mas matindi yung epekto nun ng pagiging espesyal ng pista kay King Ahasuerus. Pero all along, this is Esther responsibly grabbing the opportunity to remain in the favor of the king. Ang talino si Esther. Alam niya yung kahinaan ni King Ahasuerus, yun yung ginamit niya para manatili yung pabor ng hari sa kanya. Pero yung lahat ng plano na yan ni Esther, kahit gaano ka mitikuloso, kahit gaano ka detalyado, kahit gaano kaganda, they will not result to anything unless God bless them. Matandaan natin yun. Bagamat hindi binanggit ang pangalan ng Diyos sa story na ito from the beginning until the end, hindi ibig sabihin wala ang Diyos. Yung plano ni Esther na mapanatili ang interes ng hari, yung pamamaraan ni Esther para manatili sa pabor ng hari, tama yung kanyang mga ginawang pamamaraan. Naging responsable siya. Pero kaya lang nagtagumpay kasi pinagpala ng Diyos. Huwag natin kalimutan yon. Nasa likod ng lahat ng kanyang ginawa, kaya nagtagumpay ang kamay ng Diyos. So dito makikita natin yung napakagandang larawan ng balanse between human responsibility and divine sovereignty. Ano ibig sabihin?
we must always aim for the balance no, between these two. Hindi natin pwedeng alisin yung pananampalataya sa buhay ng isang Kristiyano. Ano ibig sabihin? Tama na gawin natin kung ano yung naiisip natin na tama na pamamaraan. No? Kung alam mo na yun ang tamang pamamaraan, angkop para sa sitwasyon mo, gawin mo. Pero wag mong kalimutan, umasa sa Diyos. Dapat babalansin mo yun ng pananampalataya sa Panginoon. Bakit kamo? Kapagkat ang Panginoon lang ang pwedeng magbigay ng success sa iyo. Kahit gaano kagaling yung plano mo, kahit gaano ka-responsible dun sa ginawa mong pamamaraan, unless God bless your effort, you will not achieve anything. No? Wala kang makakamit. Wala kang makukuha. So, ganyan ang nangyari dito. Lahat ng ginawa ni Esther, yun ang tamang dapat gawin. Yun ang mahusay na dapat gawin. Kaya lang, pinagpala ng Panginoon kaya nagtagumpay. No? Yung lahat ng kanyang ginawa. Esther grabbed the opportunity by its neck and nireveal niya sa hari sa katapusan yung kanyang kagustuhan. Nung makita ni Queen Esther na ito na yung tamang pagkakataon, anong sabi sa chapter 7 verse 4? Binigay na ni Esther yung kanyang request. Sapagkat kami ay pinagbili, ako at ang aking bayan, upang ipahamak, upang patayin at upang lipulin. Kung kami ay pinagbili lamang bilang mga aliping lalaki at babae, ako'y tumahimik na sana, sapagkat ang aming kapigatian ay hindi dapat ihambing sa mawawala sa hari. So dito sinabi na ni Esther yung kanyang request. Sabi niya, this is the right time. Inulit kasi ulit ni King Ahasuerus yung kanyang tanong, anong kahilingan mo? Kahit kalahati ng kaharian, ibibigay ko sa iyo. Kung palalagpasin pa ulit ni Esther yon, baka hindi na ulitin ni King Ahasuerus yun. Kumbaga, malus na yung interest ni King Ahasuerus sa kanyang kahilingan. Sabi niya, this is the right time. At nung sinabi ni Esther yan, checkmate na si Haman. The king cannot refuse Esther this time. Sabi dun sa verses 5 and 6, nang magkagayo sinabi ni Haring Ahasuerus kay Reyna Esther, sino siya? At saan naroroon siya na mag-aakalang gumawa ng ganito? Sabi ni Reyna Esther, ang isang kaaway at kalaban, itong masamang si Haman. Nang magkagayo, natakot si Haman sa harapan ng hari at ng reyna. Binasa ko lang yan, pero siguro kung sa totoong eksena yan, makikita mo yung galit ni Ahasuerus nung marinig niya yung kahilingan ni Queen Esther. But if the Lord didn't bless that opportunity, that will not succeed. Kaya nag-succeed yung request ni Esther dahil hinayaan ng Diyos na magtagumpay. Huwag natin kalimutan yon. The element of divine sovereignty. Human responsibility is there. Pero kung wala yung divine sovereignty, nothing will happen. Ano? At kaya nangyari yan because God allowed that to happen. God blessed this opportunity for Esther. So tingnan natin yung pangalawang halimbawa. So nakita natin yung example ni Esther. Tingnan naman natin yung nangyari kay Haman. Worsening a situation foolishly. So if Esther grabbed the situation and used it responsibly, si Haman naman, on the other hand, worsened his situation because he became a fool. So, paano nangyari yan? I don't think si Haman lang po yung nagulat dun sa naging request ni Esther. Palagay ko nagulat din si King Ahasuerus. Kasi sabi dun sa chapter 7 verse 7a, sabi diyan, at ang hari ay galit na tumayo at iniwan ng kapistahan ng alak at pumunta sa halamanan ng palasyo. Siguro nang narinig ni King Ahasuerus yung request ni Queen Esther, merong gustong lumipol sa aking lahi, kasama na ako, nagalit si King Ahasuerus, pero at the same time, na-confuse siya. Siguro yung lasing ni Ahasuerus nawala dahil napalitan ng galit. No? Kasi papatayin yung reyna eh. No? Nung binanggit niya na masamang tao dito sa kwento natin. But what is really going on inside the mind of King Ahasuerus at this time? Siguro kasama ng galit niya, confused siya. Confused siya kasi malinaw kay
King Ahasuerus na meron lamang isang lahi na nakaschedule na malipol eh. Ano yung lahi na yon? Lahi ng mga Hudyo. Diba yun yung batas na binigay niya sa pamamagitan ni Haman? Papatayin ng lahat ng Hudyo sa kanyang kaharian. Hindi naman sinabi ni Esther na isa siyang Hudyo eh. Siguro nung sinabi ni Esther na papatayin ang aking lahi dahil pinagbenta kami, tandaan niyo sabi ni Haman, magbibigay ako ng ganitong halaga sa kaba ng hari. Mapatay lang ang lahat ng mga Hudyo. So yun yung tinutukoy ni Esther. No? Siguro naisip agad ni King Ahasuerus, ibig sabihin nito, what was Queen Esther referring to? Why is she all of a sudden identifying Haman as a wicked enemy? Siguro kaya umalis si King Ahasuerus dun sa lugar na pinag-iinuman nila para i-process lahat. No? Yung narinig niyang impormasyon. Siguro kasama dun yung paano gagawin ko kasi hindi ko pwedeng bawiin yung sinabi ko. Tandaan niyo sa Mede and Persian kingdom, kung ano yung sinabi ng hari, hindi pwedeng bawiin. Kung ano yung sinabi ng hari, hindi pwedeng mabali. Batas na yun eh. Diba? Tandaan niyo yun ang tinatakan na ng kanyang singsing. So, hindi na pwedeng baguhin. Siguro kasama yun sa iniisip ni Ahasuerus. Ano ibig sabihin nito? Si Queen Esther ay isang Hudyo? At kasama siya dun sa mga lilipulin ni Haman? Paano ko ililigtas si Queen Esther? Sino ang papanigan ko sa kanilang dalawa? Si Haman na prime minister ko? O si Queen Esther na asawa ko? Paano ko babawiin yung batas na sinabi ko sa buong kaharian? Marami sigurong tumatakbo sa isip ni King Ahasuerus kaya siya lumabas ng palasyo para i-process ang lahat ng ito. He knew very well no, na this is a dilemma for him. Paano niya lulusutan to? Paano niya lalabasan to? Dito natin makikita yung kagandahan ng katotohanan that God was providentially working behind these events no, in the life of Esther. Paano ko nasabi? Nung pong si Haman, in-identify ni Queen Esther na kaaway, naiwan siya kasama ni Queen Esther. Lumabas si King Ahasuerus, naiwan si Haman. And this is where everything went on its head. No? Kumbaga, na-reverse. Makikita ko sa inyo in two ways to. Number one, makikita natin dito a complicating situation. At dito, makikita natin that God was providentially arranging everything to frustrate the plans of Haman. No? By complicating his situation. When King Ahasuerus decided to go out of the palace, Haman remained inside with Queen Esther. Sabi dun sa verse 7b, ngunit si Haman ay nanatili upang ipagmakaawa ang kanyang buhay kay Reyna Esther sapagkat nakita niya na may kasamaang ipinasya laban sa kanya ang hari. Alam ni Haman, wala akong chance na ma-persuade si King Ahasuerus. Dahil pag nagalit yon, siguradong mahirap humupa. At ako yung cause ng kanyang galit. Na delikado ang buhay ko. So anong ginawa ni Haman? Nung lumabas si King Ahasuerus, naiwan siya doon, nagmakaawa siya kay Queen Esther. Now, kung ganun lang yung babasahin mo, parang wala namang problema. Pero, dito makikita natin that God reversed the situation between the Jews and Haman. Binaligtad ng Panginoon yung sitwasyon ng mga Hudyo at saka yung sitwasyon ni Haman. Hindi po sitwasyon ni Mordecai at saka sitwasyon ni Haman. Bakit ko nasabi yan? Kasi doon sa chapter 6, safe na si Mordecai eh. Diba? Naalala niyo sa kwento last sermon natin na pinarangalan ng hari si Mordecai sa pamamagitan ni Haman. No? So, ibig sabihin, hindi na pwedeng saktan ni Haman si Mordecai. So, safe na si Mordecai. Kaya ang issue dito, hindi na si Mordecai eh. Ang issue na dito yung mga Hudyo. At saka si Haman. Pinagbaliktad ng Diyos yung kanilang sitwasyon. Si Haman, na sana ay nasa, alam mo yun, yung siya yung nasa upper hand. No, nasa kanya yung lahat ng pagkakataon para patayin ang lahat ng mga Hudyo na baliktad eh. No?
Yung mga Hudyo ngayon ang nasa sitwasyon para iligtas ng Panginoon sa tiyak na kamatayan. This chapter is about the reversal of the situation between the Jews and Haman. Nung nag-decide si Haman na maging kaaway ng Diyos, nag-decide siya na puksain ng Diyos. Natandaan nyo dun sa Genesis chapter 12, nakipagtipan ng Diyos kay Abraham. Anong connection ng tipan ng Diyos kay Abraham dito sa story natin? May connection po yan. Yung covenant ng Diyos kay Abraham, hanggang dito umabot. Doon sa Genesis chapter 12 verse 3, ganito nakasulat sa covenant ng Diyos kay Abraham. Sabi, pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. So kasama pala doon sa tipan ng Diyos kay Abraham, kung merong sino man na tao na susumpa sa bayan ng Diyos, siya yung susumpain. At ganyan yung nangyari dito sa story na ito. Si Haman, nag-decide siya na sumpain ang mga Israelita sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng mga Israelita. At anong ginawa ng Diyos? Sabi niya, susumpain ko ang lahat ng susumpa sa bayan na ito. Kaya sa kahuli-hulihan, si Haman yung sinumpa ng Diyos. So dito makikita natin yung fulfillment ng Abrahamic covenant. Nung kinundina ni Haman ang lahat ng mga Hudyo na mamatay, sinumpa niya sila sa kamatayan. Pero ang totoo, dahil sinusumpa niya ang bayan ng Israel, siya yung sinumpa ng Diyos sa kamatayan. Nakita mo? Ang Diyos po natin, hindi niya nalilimutan yung kanyang pangako. Ito pong pangako na ito sa Genesis 12 verse 3, hundreds of years ang lumipas na. Baka hindi lang hundreds of years no? Napakatagal na panahon na yon. Pero, dahil sa sinabi ng Diyos yon, nang sino mang susumpa sa bayan na ito, susumpain ko rin, tinupad niya. No? Tinupad niya sa pagkakataon na ito. Haman, by condemning the Jews to death, has cursed them, and in return, God cursed him to death. Akala niya mape-persuade niya si Queen Esther para patawarin siya at hindi siya patayin, pero yung kanyang move, mali. Tingnan niyo yung verse 8. Bakit naging mali yung move ni Haman? Magmamakaawa lang naman siya kay Queen Esther. Tingnan niyo, dito lalo nakakatawa yung storya ni Haman. Ano? Tingnan niyo yung verse 8. Sabi niya, na magkagayoy, bumalik ang hari mula sa halamanan ng palasyo patungo sa lugar kung saan sila umiinom ng alak, habang si Haman ay nakasubsob sa upuan na kinaroroonan ni Esther. Now, let me describe to you the picture here. Yung pong Hebrew word na ginamit dito sa jests na si Haman tried to lie down doon sa couch kung saan nakahiga si Esther. Yun yung word na ginamit sa Hebrew. So nakahiga si Esther sa couch, relaxing. No, siguro sabi ni Esther, well, ako na yung nasa upper hand, no? Matutupad na yung request ko. So siguro nagre-relax siya doon. Si Haman naman on the other hand, 'di ba? Nervyos na nervyos dahil kita niya kung paano katindi yung galit ng hari. So sumubsob siya doon sa higaan kung saan nandun si Esther. No, he tried to lie prostrate, yung ibig sabihin ng Hebrew word, no? To beg for his life. At doon sa akto na sumusubsob si Haman, doon sa kinaihigaan ni Esther, pumasok si King Ahasuerus mula doon sa garden. At nakita sa akto yung ginagawa ni Haman. Bakit ko sinabi nakakatawa itong detalye na ito sa story? Sapagkat dito, ininterpret ni Ahasuerus differently yung ginawa ni Haman. Tingnan niyo yung second part ng verse B. Verse 8, sabi niyan, sinabi ng hari, kanya bang gagawa ng masama ang reyna sa harapan ko, sa sarili kong bahay? Nakaisip niya yun ng excuse si King Ahasuerus para iligtas si Queen Esther. Nakita niyo yung story? I think tama yung deduction na kaya lumabas si King Ahasuerus dun sa palace kasi confused siya, hindi alam kung anong gagawin niya. Ililigtas ko ba si Queen Esther o ililigtas ko si Haman? Anong ginawa ng Diyos?
Gumawa ang Diyos ng paraan para mabaligtad ang sitwasyon at si Haman ang mapahamak. Sapagkat sa pamamagitan ng pagiging hangal ni Haman, hindi niya naisip na pwedeng masamain ng hari yung kanyang ginawa sa harapan ni Queen Esther. The desperation of Haman caused him to do more harm to himself than good. Yan ang problema pagka hindi na tayo nag-iisip. Yan ang problema pag hindi na tayo nag-iingat. Diba? Pwedeng ikapahamak. Anong nangyari kay Haman? Pero kaya siya napahamak sapagkat pinarusahan siya ng Diyos. Kaya siya napahamak sapagkat ito na yung hatol ng Diyos sa kanya. Gusto niyang puksain ang bayan ng Israel, siya yung pupuksain ng Diyos. And then second and last, an encouraging reversal. So dito makikita natin kung paano yung pagbaliktad ng Diyos sa sitwasyon magbibigay sa atin ng encouragement. King Ahasuerus has found for himself the best way out of his own dilemma. Nakita mo yan? Hindi Christian si Ahasuerus pero ang Diyos gumawa ng paraan para si King Ahasuerus mismo malagpasan niya yung confusing situation niya. Sino ililigtas ko? Si Esther na ngayon ay nagpapakilalang Hudyo na dapat kasama dun sa lahat ng lilipulin sa batas na pinalabas ko? O si Haman na prime minister ko? Anong ginawa ng Diyos, di ba? He turned the situation in favor of Queen Esther. In favor of Queen Esther. By framing Haman of trying to assault the queen in front of him, he has solved this problem. And at the same time, kaya niya nang ibigay ngayon yung request ni Esther patungkol sa future ng kanyang mga kababayan. He was able to hit two birds with one stone. Kanino nang galing yun? Diba? Hindi nga mananampalataya si King Ahasuerus, pagano nga yan eh. Pero ang Diyos, He can sovereignly overrule any situation, kahit na situation ng mga hindi naman mananampalataya, to accomplish His purposes. Tandaan natin yan, kayang baliktarin ng Diyos sa mga sitwasyon, kayang baliktarin ng Diyos sa mga pangyayari, kahit sa buhay ng mga hindi mananampalataya para gawin ang gusto niya. Para tuparin ang plano niya. At ito yung nakita natin dito. No? At alam ni Haman, talo na siya. At alam din ni Reyna alam ni Reyna Esther na panalo na siya. Dito po sa story na ito. Doon sa verse 8c, this is the equivalent of the death sentence for Haman. Pagkalabas ng mga salita sa bibig ng hari, ay kanilang tinakpan ang mukha ni Haman. Nung sinabi ni King Ahasuerus, pati ba naman yung asawa ko, i-assault mo. Sa harapan ko, alam na ni Haman yun, na yun ang death sentence para sa kanya. Kaya ginawa ng mga alipin sa paligid, tinakpan yung mukha ni Haman, nilabas na siya. Ibig sabihin, wala na siyang pag-asa. No? And then, alam natin, the rest of the story, na merong isang eunuch nagsabi sa kanya, ang totoo po niyan, King Ahasuerus, naghanda po si Haman ng napakataas na bitayan, 75 feet tall, para kay Mordecai. Si Mordecai po, niligtas niya ang buhay ninyo, kung natatandaan ninyo. Saan ang galing yun? No? Hindi naman natin kilala kung sino itong eunuch na to. Ano? Pinangalanan siya dito sa story natin, pero diyan lang siya pinakilala. Aside from this incident, hindi na siya ulit binanggit. Pero this particular moment, no? Nagsalita siya ng isang bagay na nagbigay ng idea kay King Ahasuerus kung paano niya papatayin si Haman. Kanino nang galing yung idea na yon? Sa Diyos din. Sa Diyos din ang galing yung idea mula doon sa eunuch na ito, na sabihin doon sa hari na meron na pong pinrepair si Haman na bitayan para kay Mordecai. Ang sabi ng hari, sige, siya bitayin nyo doon. Sa verse 9. Kita mo? God reversed everything to accomplish His purposes. At ano yung purpose ng Panginoon? To save not only Mordecai, to save not only Esther, but to save all of the Jews. And later on, sa mga susunod na story, sa susunod na mga bahagi ng story, makikita natin how God finished what He started. Dito po sa story
na ito. Hindi si Esther ang hero. Hindi si Mordecai ang hero. Hindi si King Ahasuerus ang hero sa story na ito. Ang hero sa story na ito ay walang iba kundi ang Diyos na hindi pinangalanan. Sapagkat sa likod ng buong story na ito, alam natin na ang Diyos ang kumikilos. And God even sovereignly and powerfully reversed every situation to advance His purposes. Alam natin na sa pamamagitan ng lahi na ito, ipanganganak ang Mesaya. At ipinangako ng Diyos na ipanganganak ang Mesaya, hindi pwedeng masira ang pangako ng Diyos. Kung mamamatay ang lahat ng Hudyo, hindi matutupad yung pangako niya. At hindi papayag ang Diyos na hindi matupad ang kanyang pangako. Alam niyo kung paano pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako? Sa pamamagitan ng mga tipan, sa lumang tipan. No? Mula kay Adan, yung covenant of works, no? Kay Noah, Noahic covenant, Abrahamic covenant, Davidic covenant. Lahat ng covenant na yan, no? Ginawa ng Diyos to establish His promise. And what was that promise? That one day, He will send His own Son. At paano ipadadala ng Diyos ang kanyang anak na magiging Mesaya? Sa pamamagitan ng lahi ni Abraham. Kita niyo yung connection. Lahat ng covenants na yan ay proof that God will one day fulfill His promise. No one can eradicate Israel until the Messiah is born. Sino man magpaplano na wasakin ng Israel, sila yung wawasakin ng Diyos. At yan ang nangyari kay Haman. He tried, no? Nawasakin ang bayan ng Israel because of his anger with Mordecai, not knowing, no, that he is waging war against God. At sa digmaan po na gagawin ng isang tao laban sa Diyos, Diyos ang mananalo sa huli. Hindi tayo mananalo sa Diyos. Kahit anong gawin nating husay ng pagpaplano na labanan ng Diyos, takasan ng Diyos, hindi tayo magtatagumpay. Mananatili pa rin ang katotohanan na ang Diyos ang magtatagumpay sa huli. Magandang paalala yan sa atin, sa mga Christian na dito. So, huwag nating isipin na kaya nating tumayo laban sa Diyos. We cannot. Subukan po ninyo, and you will know that you cannot succeed before God. And the only proper response para sa atin, submit to the will of God. Diba? Magpasakop sa kagustuhan ng Diyos. Kung hindi ka naman Christian, don't be like Haman who was a fool. No? Naging hangal na lumaban siya sa kagustuhan ng Diyos. Anong napala niya? Hindi lang siya napahiya. Hindi lang siya ipinahiya ng Diyos. Pinatay siya ng Diyos sa huli. Diba? Anong iniwanan niyang legacy sa mga tao na nakakakilala sa kanya? Tama yung sinabi ng asawa niya. Tama yung sinabi ng mga friends niya. Kung matagpuan mo yung sarili mo na lumalaban sa Diyos ng Israel, siguradong mapapahama ka sa huli. Yun nga nangyari sa kanya. Yung bitayan na hinanda niya para kay Mordecai, para ipagyabang yung kanyang kapangyarihan, ang naging bitayan niya. Maaring sa langit, ang Diyos tumatawa kay Haman. No? Tinatawanan siya. God was laughing at Haman and saying, I will always be opposing the proud. At hindi siya magtatagumpay. So sana hindi ka maging proud. No? Kung tinatawag ka ng Panginoon sa pananampalataya kay Jesus, huwag mong labanan, huwag mong takasan. Kasi kung tatakasan mo, baka maging katulad ka ni Haman. Maging kapahama ka ng resulta sa huli. Manalangin tayo. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa story na ito. Paano pinakita mo ang iyong kapangyarihan, ang inyong katalinuhan. You can even reverse any situation kahit na pa parang napaka sure na ng mga tao sa kanilang mga sariling hakbang. You can still reverse their plans
para gawin ang gusto mo, katulad ng nangyari kay Haman. All along, akala niya he will be succeeding in eliminating Mordecai and the Jews, including Queen Esther. Pero sa huli siya yung na-eliminate. Bakit? Because he decided to wage war against you. At ang sino mang tao na makikipagdigma sa iyo, hindi mananalo. Kaya sana po hindi niyo matagpuan ng sino man sa amin dito nakikipagdigma sa iyo o sumasalungat sa gusto mo. Sapagkat maaring turuan mo kami sa pamamagitan ng masakit na karanasan na kahit kailan hindi kami mananalo. So sana matuto na kami sa story na ito. Yung mga hindi pa Christian, sana matuto na sila that they cannot always delay. Hindi nila pwede lagi sabihin, hindi ko kailangan ng gospel, hindi ko kailangan ng Savior. Kasi pag lagi nilang ginagawa ito, baka matuklasan nila yung sarili nila na mapapahamak na pala sa huli katulad ni Haman. At wala na silang magagawa sapagkat late na. So sana ngayon pa lang na may opportunity, mag-respond na sila sa gospel while you are still opening the opportunity for them to be saved. Lahat ng ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus.